Tahimik muna, huminga ka. Dahil darating ang araw sa buhay ng isang tao na mapapagod siya sa ingay. Hindi lang ingay ng paligid, kundi ingay ng mundo. Ingay ng dapat mong sundin. Ingay ng dapat mong patunayan. Ingay ng mga taong nagsasabing alam nila kung sino ka kahit hindi ka pa tapos kilalanin ang sarili mo. Bawat scroll may opinyon. Bawat post may paghuhusga. Bawat galaw may inaasahan. At kung hindi ka maingat, mabubuhay ka sa direksyong hindi mo pinili. Hindi na ito tungkol sa ambisyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung saan ka nakapwesto, kung kailan ka dapat sumabay, kung kailan ka dapat umatras, at kung kailan mo kailangang tumayo mag-isa. Ang mensaheng ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa lalaking handang umatras sa karamihan para umangat sa sarili. Para sa lalaking pipili ng katahimikan kaysa papuri. Para sa lalaking mas mahalaga ang direksyon kaysa bilis. Ito ang kwento ng isang kaisipan, hindi ng rebelde, hindi ng mayabang, kundi ng lalaking may sariling landas. Ito ang kaisipan ng cowboy. Part 1, ang desisyong lumayo. Karamihan sa tao, buong buhay nila, tumatakbo para sa palakpakan. Ginagawa ang tama ayon sa mata ng iba. Sinusukat ang tagumpay gamit ang pamantayang hindi nila ginawa. At kahit pagod na, tuloy pa rin dahil takot silang mapag-iwanan. Pero may iilan na humihinto, hindi dahil sumuko sila, kundi dahil napagtanto nila ang isang bagay. Hindi lahat ng karera ay para sa kanila. Ang lalaking may kaisipan ng cowboy ay hindi tumatakas sa mundo. Pinipili lang niyang huwag magpasunod dito. Hindi niya tinatanong kung anong uso. Tinatanong niya kung anong mahalaga. Hindi niya hinahabol ang atensyon. Hinahabol niya ang direksyon. At sa sandaling piliin niyang lumayo, doon nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Part 2, disiplina sa katahimikan. Nabubuhay tayo sa panahong lahat ay nagsasalita. Lahat may opinyon, lahat may kwento, pero kakaunti ang may direksyon. Ang katahimikan ay itinuturing na kahinaan. Pero para sa cowboy, ito ang kanyang sandata. Hindi niya inaanunsyo ang plano. Hindi niya ipinapaliwanag ang galaw. Hindi siya nakikipagtalo sa mga taong walang ambag sa kanyang buhay. Habang ang iba ay abala sa drama, siya ay gumagawa. Habang ang iba ay nagre-react, siya ay naghahanda. Tahimik siyang umaangat at kapag dumating ang resulta, wala nang kailangang ipaliwanag. Part 3, ang tapang na hindi maintindihan. Kung gusto mong maintindihan ka agad, manatili kang karaniwan. Kung gusto mong tanggapin ng lahat, huwag kang lumayo. Pero kung gusto mong maging higit sa dati mong sarili, tanggapin mo ito. Madadalas kang hindi maiintindihan. Tatawagin kang sobra. Tatawagin kang kakaiba. Tatawagin kang nag-aaksaya ng oras. Pero ang cowboy ay hindi humihingi ng permiso. Alam niyang ang respeto ay dumarating pagkatapos ng resulta, hindi bago. Habang ang iba ay humihinto dahil walang pumapalakpak, siya ay nagpapatuloy. Part 4, pagyakap sa hirap. Karamihan sa tao, tumatakbo palayo sa hirap. Pinipili ang madali, pinipili ang komportable. Pero ang cowboy ay kabaligtaran. Alam niyang ang ginhawa ang pumapatay sa talas at ang hirap ang humuhubog sa lakas. Ang malamig na umaga ay leksyon. Ang pagkabigo ay gabay. Ang pagod ay pagsasanay. Hindi siya nagrereklamo. Nag-a-adjust siya at sa bawat hirap, mas tumitibay siya. Part 5, disiplina higit sa emosyon. Maraming lalaki ang kumikilos lang kapag may gana. Kapag masaya, gagalaw. Kapag pagod, titigil. Ang cowboy ay hindi ganoon. Kikilos siya kahit walang gana. Magpapatuloy kahit walang inspirasyon. Dahil alam niya, ang emosyon ay pabago-bago. Pero ang disiplina ay maaasahan. Hindi niya hinahayaang siray ng isang masamang araw ang isang magandang direksyon. Part 6, kaya mong mag-isa. Maraming tao ang takot mapag-isa.
Kailangan ng ingay, kailangan ng distraction. Dahil sa katahimikan, naririnig nila ang sarili nilang konsensya. Ang cowboy ay hindi tumatakas sa katahimikan. Hinaharap niya ito. Kilalang kilala niya ang sarili niya. Alam niya ang takot niya. Alam niya ang kahinaan niya. At dahil doon hindi siya madaling yumanig. Part 7, pangmatagalang laro. Ang mundo ay gusto ng mabilis na pera, mabilis na resulta. Pero ang cowboy ay nag-iisip ng dekada, hindi araw. Hindi siya naghahabol ng shortcut, nagtatayo siya ng pundasyon. Alam niyang ang tunay na lakas ay mabagal buuin, pero mahirap sirain. Habang ang iba ay sumusuko kapag mabagal ang progreso, siya ay nananatili. Part 8, kalayaan sa opinyon. Maraming lalaki ang bihag ng sasabihin ng iba. Binabago ang sarili para lang tanggapin. Ang cowboy ay malaya. Nakikinig siya pero hindi sunod-sunuran. Tinatanggap ang payo pero hindi nawawala ang direksyon. Hindi niya isinusuko ang pagkatao niya para sa pansamantalang pagsang-ayon. Part 9, tahimik na pag-unlad. Hindi niya hinahabol ang perpekto. Hinahabol niya ang mas mabuti kaysa kahapon. Araw-araw may inaayos. Isip, katawan, disiplina. Hindi niya ipinagyayabang ang progreso. Iniipon niya ito. At sa tamang panahon, nagsasalita ang resulta. Part 10, pamumuhay ayon sa kodigo. Ang cowboy ay may sariling pamantayan. Hindi uso. Hindi opinyon. Ang salita niya ay may bigat. Ang prinsipyo niya ay hindi binebenta. Kahit walang nakakakita, tama pa rin ang ginagawa niya. Dahil alam niya, ang tunay na karakter ay nasusukat sa katahimikan. Ending ang kaisipan ng cowboy ay hindi personalidad. Hindi ito costume. Hindi ito yugto. Isa itong desisyon, araw-araw. Walang finish line. Walang papuri na sapat. Walang sandaling tapos ka na. May kalsada lang. At ang lalaking pipiling magpatuloy, tahimik, matatag, pasulong. Kung handa kang piliin ang sarili mo kaysa sa ingay ng mundo, alam mo na kung anong klaseng lalaki ka. At alam mo na kung anong daan ang tatahakin mo.